ng importansya saka ng oras. Kung pili mo, wala ng tao sa daigdig na bibigyan ng importansya sa'yo, meron. Pwede ba sabihin sa katabi mo, meron? Meron. At sabihin mo sa katabi mo, meron kang Samuel. Yan. Meron kang Samuel. Ano ibig sabihin nun? Ang Samuel, hindi lang girlfriend o boyfriend binibigyan ng oras, importansya, effort, pera, o ano ba? Di ba? Hindi. Ang totoong binibigyan ng importansya, yung totoong alam mo itong tao na to, naniniwala ako sa tao na to. Kahit gaano kakulit itong tao to, naniniwala ako sa tao nito. Kahit gaano kainatin itong tao nito, mulsi, ganyan, and so on and so forth. Alam niyo yung mga mati, sino di kamati ng Bible study dati, nawala yung Bible study, tapos nawala ka na rin. Pastor, bakit nawala? Simple lang yung dahilan. Kasi, naramdaman ko, Pastor, walang tao eh. Walang tao nagpapahalaga sa akin. Church, everyone can hear my voice. I'll tell you, starting now, may tao kong papahalaga sa inyo. Amen ba? Amen. Huwag ka naman yung tipong wala naman ganito. Wala naman ganito. Walang ganito ha. Nasa yun ang verse natin, Pastor, yun lang. Okay. Introduction lang tayo. Walang ganito. Ang church po, tayo church, hindi po ito manghuhula. Hindi po ito, wala po kami magic. Wala kami super magic. Ano super magic? Kadalasan kasi ang nangyayari, ay, dito lang ako, upo lang ako, hintayin ko kung may mamansin sa akin. Pati nagpansin ng lahat. Ay, walang pumansin sa akin. Ay, ako dito pala. May may pumansin sa'yo. Bro, kamusta? Ganito, ganyan. Pati ikaw naman, usap kayo. Opo, ganito. Okay Hindi pumansin. Tapos, kung sa buhay, ikaw naman, normal na sagot, kamusta? Anong normal sagot? Okay lang po. Pero yung okay mo lang, may meron ka pinagdadaan ng problema. Naputol mo pala yung ballpen ng classmate mo, hindi mo alam paano mabayaran. Yeah. Okay. No, yan ang pinagdadaan ng problema. Tapos, tapos ako mag-usap, uuwi na, para sa'yo, ay, yun lang. Uwi na, hindi ako tinanong kung ang problema ko ganyan. Sinabi mo ba may problema ka? Sinabi mo ba may problema ka? Sinabi mo ba, Pastor, nahihiya ako. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, bawal ang mahiya dito. Bawal ang mahiya dito. Okay. Kadalasan kasi, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, sabi ni Jesus, cast your burden upon me, I will give you rest. Anong cast? Itapon mo sa akin, ibigay mo sa akin yung bigat na binubuhat ko. Sino magbibigay? Sino magbibigay? Siya. Kunyari, eto yun. Mabigat. Literal, ito mabigat talaga. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo sa akin yung buhat, yung bigat na binubuhat mo, ibig sabihin, akin na yan, ilapag mo. Ibig sabihin, ikaw yung kikilos, ikaw yung gagawa ng paraan. Pag may nagtanong sa'yo, kamusta ka? Kung may problema ka, anong gagawin mo? Sabihin sa Kanya. Hindi sinabi ni Lord sa'yo na, kukunin ko yung burden mo. Ang sabi doon, cast your burden upon me. Ibigay mo sa akin yung bigat. Hindi niya sinabi doon na kukunin ko yan. Sino ang unang gagalaw? Ikaw. Kasi minsan, kahit anong gustong gawin ng Lord, sabi ng Lord sa'yo, akin na. Ayoko Lord, ayoko. Akin na, ayoko. Sino nahihirapan? Sino may kasalanan? Alam ba't kayo patuloy na nahihirapan? Kasi ayaw mong ibigay sa Panginoon yung matagal niya nang hinihingi sa iyo. Pastor, paano ko malalaman yun? May sample ka, di ba? Lahat po dito, kung kayo po meron po pinagdadaanan ngayon, may mga taong handang makinig sa inyo. Pero paano nila malalaman na may pinagdadaanan kayo kung hindi nyo sasabihin sa kanila na may pinagdadaanan kayo? Amen ba? Eh, Pastor, ayoko mag-open. O, di, yan ang prayer. Sino dito pinag-pray? Mamaya, mag-pray ka, sabihin sa'yo, ayoko. Walang ganon. Okay, walang ganon. Amen ba? Kailangan ko muna kasi, bago tayo tumalon sa iba, kailangan ko i-establish to. Ano yun? Ang title ng message natin ngayon, chosen. Kasi, yung chosen na yun, merong plano sa'yo sa Lord. Ang ibig sabihin ng chosen, pinili ka. Meaning, kung magkakaroon nyo ng iba pang meaning, you're appointed, you have assignment, you are selected, you're special, and so on and so forth. Chosen. Ibig sabihin, kakaiba ka.
Tingnan mo yung katabi mo, kakaiba. Di ba? Kakaiba ka. Pero, take note of this. Take note of this, ha? May pinili na unang hari ng Israel si Saul. At naging hari siya. Hindi porke chosen ka, pwede ka manatili doon sa position mo. Bakit? Nawala siya eh. Sinabi ng Lord, i-bless kita. Ang tanong, kung bless ka, ano mangyayari sa'yo? Nandito ka pa rin ba? Pagbukas naging milyonaryo ka na. Sino pa nandito next week? Bukas na nagalangat ka lang dyan, may nagbibigay sa'yo 1 billion pesos. Out of nowhere. Sabi niya, sabi ni Lord, bigyan ko raw sa'yo. Diba? Andito ka pa ba next week? O nasa Boracay ka na? Okay, diba? Oo. Diba? Nasaan ka? Pastor, nagtatravel kami. Wala, diba? Okay. What if? Lagyan natin itong sinarin. Ang hindi kasi natin nakikita is this: God wants to choose you. God wants to choose the best for you. Merong best na inanda ang Panginoon sa'yo. Pero kung ito yung best na yun, hindi ka pwedeng makarating lang doon na ikaw lang. Kailangan mo na isang Samuel na magdadala sa'yo doon. Hindi ka pwedeng ikaw lang sa kasi Lord. Hindi ka yung baby na kaya mo magdaya pero mag-isa. Okay? Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, lahat tayo, whether ikaw po'y first timer dito or hindi, may plano sa iyo ang Panginoon. At kailangan ko ng tao na tutulungan ka ma-discover yung plano niyo. Yes or no? Yes. Tanong, willing ka ba? Kasi chosen ka eh. Pwede mo sabihin sa katabi mo, chosen ka. Chosen ka, di ba? So, kung chosen ka, therefore, stop, ano yan? Stop mourning. Kalimutan mo na yung mga bagay na nakalimutan. Yung mga, pastor, may nagawa ako mali, may nagawa ako ganito, may nagawa ako ganyan, may ginawa ako ganun. Okay, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, tama na muna yan. Tama na muna yan. Okay, tama na muna yan. Tapos pangalawa, second part nito, I have just 2 parts. Sabi nito, fill your horn with oil and be on your way. I'm sending you to Jesse of Bethlehem. I've chosen one of his sons to be king. Yung sons na yan, fast forward natin, walang iba yan, kundi si David. Next week natin pag-uusapan yan. Today, pag-uusapan natin si Samuel. Si Samuel, una, sinabi ko, nag-mourn kay Saul. Ang isang Samuel, nag-mourn siya sa isang tao na alam niya, minahal niya, tapos lumayo sa Lord. Nasasaktan siya doon. Pero may pangalawa na kailangan siya gawin. Ano yun? Which is, I believe, makaka-relate yung marami sa atin. May mga pagkakataon na masasaktan tayo, malulungkot, iiyak, ano ba? Madidepress, mauhopeless, ano ba? Ano ba? Gusto mong magsulong, ayaw mo kausap ng tao, gusto mong isuksok yung ulo mo sa unan, gusto mo kumain ng isang katutak na isang rep na sweets. Ganon. Ano yung isa yan? Hindi pwedeng forever kang ganyan. Ulitin ko kung may pinamahan doon Hindi pwedeng forever kang ganyan. Amen ba? Mayroong panahon ng ano? Ng moving on. Ano? May panahon na? May panahon na? Moving on. Okay. Ba't tumihina? Moving on. Moving on. Okay, may panahon na? Moving on. Pastor, nag-away kami kanina ng magulang mo. Kanina pa yun. Move on na. Move on na. Pastor, nag-away kami ng magulang mo last year pa. Hindi mo niya ako 10 years ago. Move on na pa. Parang awan mo na. Ano ibig sabihin nun? 10 years old daw. Ano ibig sabihin nun? Ni Samuel, hindi maka-move on. Nagluluksa para sa isang tao na minahal niya, na ginamit siya ng Lord, tapos lumayo sa Panginoon, nagluluksa. Sabi ng Panginoon, hanggang kailan ka ba magluluksa? Hanggang kailan ka malulungkot? Tama na yan. Bumangon ka dyan. Move on. Kasi may bagong hari akong ibibigay sa'yo. Anong ibig sabihin nun? Chosen ka kasi. Ba't ka mananatili doon? Alam mo bakit tayo i-stuck ka? Pwede kayo dito? Kasi, ayaw mong mag-move on Nandito ka sa panahon ng luksa Nandito ka pa rin hanggang ngayon. Yes or no?
Gusto mong mag-move on? Tanong yung katabi mo, gusto mag-move on? Sabi mo. Okay. Anong gagawin? Ito gagawin. Pastor, gusto mong mag-move on? Sabi mo sa katabi mo, madali lang. Isa lang, isang statement lang. Sabi mo, tama na yung pagluluksa. Tama na yung pagluluksa. Okay? Pastor, paano ba nagluluksa? Simple lang. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Makikita mo naman eh. Okay. Ang tao nagluluksa, nakikita sa mukha. Pastor ito, mukhang luksa. Di ba? Mukhang nagluluksa. Hindi ganon. Okay, just give me 10 minutes. So may natutunan tayo? Okay. Ano po ito? Mga kapatid, may plano si Lord. Ang problema, hindi niya may bibigay sa iyo yung plano niya. Kung magluluksa, patuloy ka magluluksa. Tulad kay Samuel, may plano si Lord. May gusto bagong ibigay sa kanya si Lord na hari. Isang bagong tao na kanyang aalagaan, isang bagong tao na kanyang iaanoy para maging hari ng Israel. Ang problema, gusto niya manatili kay Saul. Gusto niya manatili doon sa Saul na yon kasi, etong Saul na to, binigyan ko ng oras. Parang girlfriend lang, no? Saka boyfriend, binigyan ko ng oras. Binigyan ko ng panahon. Binigyan ko na doon, parang trabaho lang. Binigyan ko ng ganito, oras, effort, lahat. Binigay ko lahat. Nung nawala, wala ka na rin. Di ba? So, ano po yun? Sabi ni sabi ni God sa kanya, hanggang kailan ka ba ganyan? Tulad sinasabi ng Lord sa atin ngayon, hanggang kailan ba tayo ganyan? Hanggang kailan kayo iiyak? Hanggang kailan ka mag-mood swing? Hanggang kailan ka magre-rebelde? Hanggang kailan ka mag-isolate? Hanggang kailan pa papakin yung mga candies para lang hindi yung mga chocolate, para lang makalimutan mo yung problema mo. Pwede ba tanongin yung katabi mo, hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan ka ganyan? Pwede bang sa panahon na to, time to move on? Di ba kanina kinakanta natin freedom? Freedom? Nagluluksa ka hanggang ngayon? Freedom. Tama naman na. May panahon ng mourning, may panahon ng joy. Amen ba? At sabi ng Bible God turns our mourning into joy, into dancing, di ba? Ano yung sabihin nun? Kung kahapon, broken-hearted ka, dapat ngayon, medyo konting move on na. Kung kahapon, nag-away kayo ng magulang mo, dapat ngayon, gumagawa ka na ng paraan para umayos yun. Kung kahapon, nag-away kayo ng best friend mo, magkagalit kayo o kung ano-ano pa, dapat ngayon, gumagawa ka na ng paraan para maayos yun. At sa mga leaders dito kung kahapon, iniwan ka ng mga disciple mo, maghanap ka ng bago. At sa mga disciple dito, kung kahapon, iniwan ka ng mga nagdi-disciple sa iyo, hanap ka ng bagong leader mo. Pastor, kami wala pa. Kung kahapon wala ka pa, maghanap ka na ngayon ng bago. Amen ba? Yeah. Ano ibig sabihin nun? Merong Samuel na inassign ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Isang tao na magpapahalaga sa inyo. Unang-una ng Samuel na inassign ng Lord yan, yung taong nagdala sa inyo dito. Yung taong lagi nag-i-invite sa'yo, nagmumulit sa'yo, sinasabi sa'yo, halika, punta ka church. Wala na siyang sinabi yung ibang, wala na siyang ibang sinabi sa'yo, kundi punta ka church. Diba? Dito to! Baka mali. Sino dito naiinis kasi paulit-ulit na sinabi sa'yo, punta ka church? Diba? Kasi mahal ka ng taong yon. Diba? Ayun. So ano pa nun? It's time to move on. You are chosen. Amen? So, kaya ko si Aljon. Introduction lang to, that's why medyo may lang yung message ko. Very parang introduction lang talaga. Ano point nun? Kahit introduction to, alam ko nakakalit kayo dun. Lahat tayo kailangan natin ng Samuel, unang-una. Hindi mo pwede sabihin na ako lang sa kasilon. Hindi po. Kasi mahalaga ka sa Panginoon. At magpapadala siya ng mga tao na magpapahalaga sa iyo.
a truth. That's the truth. That's the reality. Tulad ng sinabi ko kanina, totoong pagmamahal, hindi lang yung tao handang tanggapin kung sino ka. Si Lord, tanggap ka kung sino ka. Pero dahil mahal ka niya. Pero dahil sobrang mahal ka niya, ayaw niyang manatili, ganyan ka. Tinanggap ka ng Panginoon na mangingino, pero hindi forever mangingino ka. Tinanggap ka ng Lord na nagmumura, pero hindi forever na nagmumura ka. Ako, tinanggap ako ng Lord bilang babaero, pero hindi forever babaero. Ito mas sa likuran ko, tinanggap ng Lord, master ng flirt, di ba? Master ka ba ng flirt? Di ba? Ngayon, master na ng pag-i-invite ng mga tao kay Lord, di ba? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ganun din yung taong nag-invite sa'yo, o taong nagumagabay sa'yo. Ano bakit? Kasi kaya niya tanggapin. Bro, alam mo, tanggapin ako sino ka kahit medyo gumigewang-gewang ka minsan. Kakrush ka sa same gender. Diba? Di ba? Tanggap kita eh. Pero dahil mahal kita, ayaw ko manatiling ganyan ka. Yun ang Samuel. Kasi gusto ko yung best kasi you are chosen to be the best. Amen ba? God has chosen the best. Anong gusto mo? Yung best o yung hindi? Pili na lang kayo. Okay, hindi. Matinong sagot. Lisa, di kayo sa akin. Kung tatanong kayo one time na tanong lang, anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Yung best o yung hindi? Ano pipiliin mo? Natural, sabihin mo yung best. Okay, pinili mo yung best. Ang tanong, handa mo bang lakaran? Kasi, pwedeng sabihin, okay, pipiliin ko. Ito yung hindi best, ito yung best, ito yung best. Ang tanong, hindi ka naman pa pwede doon ka lang. Hindi mo pwede doon ka lang. Hindi pwede doon, gusto ko yung best, pero sa loob-loob ng puso mo, inis na inis ka, gusto mo patayin yung mga tao sa bahay nyo. Di ba? Kasi binubugbog ka, kasi sinasaktan ka. Kasi inaabos ko ng words. Di ba? Pinili mo yung best, pero hindi pwede sa puso mo, gusto mo sakalin yung classmate mo ng dahon ng pagkain mo. Diba? Hindi pwede pinili mo yung best, tapos wala ka nang ginawa, kundi ang tingin mo lagi sa buhay mo, wala akong kwenta, wala mo gano'n, mahirap lang ako forever, puro self-pity ka. Hindi pwede gano'n. Hindi pwede pinili mo yung best, tapos pili mo sobrang, uy, grabe, super gwapo ako, super ganda, kaya sinusunod nila. Ano po ito? Hindi pwede piling sa underboard ka. Okay. Okay. Anong point nun? Hindi, natutuwa kayo. Pero ang point na dito, pag pinili mo, gusto ko yung best, dapat handa mo lakaran. Kasi maraming tao pumipili ng best. You are chosen by God to become a king. You are chosen by God na for wonderful purpose. You are chosen to be a king. Anong king? Meron siyang magandang assignment, meron siyang magandang purpose, meron siyang magandang plano para sa buhay mo. Ang tanong, kahit gaano kaganda ng kotse, kung hindi mo sasakyan yung kotse at hindi mo i-drive, baliwala. Anong point nun? Kung yung kotse, yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, kahit gaano kaganda yun, kung hindi ka marunong mag-drive, what nonsense? Kailangan mo ng tao magtuturo sa iyo mag-drive. Amen ba? Doon pumapasok yung Samuel. Hindi ko alam paano ito eh. Turuan ko. Hindi ko alam paano gagawin ko. Turuan ko. Pastor, nabagla ko yung kotse. Sabi niya sabi sa'yo, okay lang yan. May bagong place pa kotse, yung pag-aulit. Hindi. Ano ba nun? Hindi pa pwede gusto mo yung best, pero gusto mo lang manatili doon. Pinito mo. Kailangan mo maglakad. Tama ba mali? Pag sinabing move on, eto, nag-move on ba ako ngayon? Hindi. Naka-stuck ako. Ano yung move on? Kailangan ko ilakad yung pa ako. That is moving on. That is moving forward. So, ano man yung dahilan, ano man yung mga nangyayari sa bahay niyo, maaaring uuwi ka buka ngayon, may nangyayari sa bahay niyo, maaaring pupunta ka sa trabaho mo bukas, sa school, and so on and so forth. So, kaibigan mo lahat, may nangyayari. School. Kung ano man yan, bakit hindi natin simulan na itong araw na to, ito yung simula ng bagong season. Ito yung bagong, simula sa araw to, magpumubon ako.
Tama na yung pagluluksa. Tatlong taon na ako umiiyak eh. Tama na yung pagluluksa. Lord, kung ayaw niya, ako na lang. Amen ba? Malay mo. Alam niya yung, sabi ko, real illustration, iniba ng Lord. Sinave ng Lord yung dalawa tao. Example, alam niyo ba si Ate Mau? I'll admit this. Alam niyo ba si Ate Mau? Hindi naman worship leader yun. Hindi naman worship leader yun. Pero, dumating yung time, pupunta siya ng practice. I'll admit this. Punta siya ng practice. Kaya hindi niya sinasabi for the first time, nasabihin ko to. For the first time, pagkat siya sabi niya, Pastor, di ko rin alam yun ah. Alam ko. Kahit hindi niya sinasabi sa akin, nararamdaman ko. Kasi sample niya ako eh. Ano yun? Pupunta siya ng practice, bitter yung heart niya. Kasi, pupunta siya ng practice ng worship team, wala naman siyang gagawin doon. Gagawin niya doon nga. Alam mo nga, kasi papupunta yung punta ako sa worship team. Bakit na pupunta? Prayer warrior ka. Ba't di naman ako mag-pray sa bahay? Di ba? Pupunta, ikaw ba? Tanong ko sa inyo, willing ka ba pupunta ng practice ng worship team, hindi ka tatayo? Hindi ka tututog? Anong gagawin mo? Wala lang, pupulang. Hindi ka magbabakam, wala ka gagawin. As in, wala. Magkakape ka lang. Kung mayroong bagong kakwentuhan, magkakwentuhan. Kung wala, kape. Kung walang kape, tulog. Hinintay mo, mag-aantay ka ng 2 oras sa practice ng worship team para lang mag-pray. Ba't hindi ka na lang dumating doon sa prayer time? But she did it faithfully. Punong-puno ng bitter. Hindi niya sinasabi sa akin yan, pero akala mo hindi ko alam. Pastor, bakit mo nalalaman? Nakikita ko siya sa mukha. Ang taong bitter nakikita sa mukha. Ano yung bitter? Alam niyo na yun, yung masama yung loob. Naiinis, nagagalit, naiirita. At hindi niya naiintindihan, Lord, ano bang ginagawa ko dito? Sinasabi ng Lord sa kanya, you are chosen. Hindi niya naiintindihan yung word na chosen na yan. You are chosen. Pupunta pa rin, hindi. Hindi. You are chosen. She keeps coming again and again. Lumipas ang 1 taon. 1 taon na. Lumipas ang taon. She decided to move on. She decided to move on. Sabi niya, Lord, ayaw ka na maging bitter. Hindi na ako mag-walk out. Hindi ko naawayin si Pastor. Namalabas kasi dun eh. Pipilitin ko mag-submit sa akin ng makakaya ko. Mag-move on ako. Nag-move on siya. May preaching ako one time. Nag-move on ako. Ay, nag-move on niya. Preaching ako one time. Fearless worship. And out of nowhere, sinabi ko, sino dito?